Magandang araw guys. Actually may nakita ko sa na video na ang isang wall ay natutuklap yung plastering. Wala talaga siyang binding, kumbaga kapak talaga. So ngayon, magbibigay tayo ng konting reaction or lalatag tayo ng mga dahilan kung bakit nagkaroon ang ganong senaryo at bakit na nangyari ang ganong sitwasyon sa isang wall na nabakbak ang plastering or talagang hindi siya nagkaroon ng binding. Ilalatag natin yung mga dahilan at ang solusyon kung paano or correct methodology para maiwasan ang ganong senaryo. So bago natin sagutin yan, itatakal muna natin or tatalakayin muna natin kung ano ang kahalagahan ng isang plastering or ano ang plastering. Actually, ang plastering ay isang mahalagang bahagi ng pagtatapos ng mga pader, lalo na sa mga konkretong istruktura at masonry surfaces. Gayunpaman, isa sa mga karaniwang issue sa plastering ay ang pagkabakbak o delamination. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nakakaapekto sa aesthetics kundi pati na rin sa integridad ng surface finish. Actually, layunin ng ulat na ito na ilahad ang mga pangunahing sanhi ng pagkabakbak ng plaster base sa mga itinakdang pamantayan gaya ng ECI, ESTM, NACP at TMS, and also yung experience natin sa construction. Since matagal na rin naman tayo sa construction, exposed din tayo sa site, so i-share natin kung ano ang point of view natin dyan at kung bakit nagkaroon ng ganong senaryo or bakit nagkaroon ng sitwasyon na ganon yung isang wall. So actually, ang causes ng plaster delamination based on standards ay una, poor surface preparation. Actually, yun ang unang problema at kadalasan, surface preparation. Kasi actually, kung susundin natin yung code, yung methodology base sa itinakda ng pamantayan ng code, walang magiging problema. Base sa ECI 524R section 5.2, surfaces to receive plaster must be properly prepared to ensure adequate bond. Residual dust from release agent or excessively smooth surfaces can cause plaster or delaminate. Isa yun sa mga dahilan ang sinasabi ng code. Pangalawang code, so sa STM C926 section 9.3, before application based on surfaces shall be efficiently roughened and moistened. Failure to prepare surface can result in loss of bond and plaster separation. Actually, ito ang ibig sabihin niyan. Ang hindi wastong paglinis at paghahanda sa substrate ay nagre-resulta sa isang mahinang bonding ng plaster. Ang makinis or maalikabok or maruming surface ay hindi nagbibigay ng sapat na pagkakapit para sa plaster. Tama ito yung sinasabi. Pag hindi maganda yung preparation mo sa isang wall na plasteran, talagang magre-result ng pagkabakbak or delamination. Maraming dahilan kung bakit niya nagkakaganyan. Isa na to yung nabanggit natin base sa mismong code at base sa experience na rin na dapat natin lilinisan, tatanggalan ng alikabok or anuman mga dumi na nandyan sa wall, kailangan natin alisin yun. Hindi natin pwedeng plasteran agad. Pangalawa, ang sinasabi sa code, i-cite muna natin yung mga code. Improper use or absence of bonding agent. Actually ito, pangalanan muna natin kung anong sinabi ng code. Banggitin muna natin sa ASTM C1059 section 1.1 and note 1, failure to use of improper application of latex bonding agent may lead to poor adhesion and surface delamination. Actually ito, totoo naman to. Improper preparation can result in delamination. Kaso, di natin na ito ginagawa dahil siyempre sa construction, kailangan natin ng mabilis na implementation. At saka, siyempre yung iba nagtitipid kasi additional gastos lang naman to, yung sabi nila, ang pag-a-apply ng bonding agent. Pero kung gagamitan ito ng bonding agent, automatically talagang ang result maganda. Ang problema lang dito, siyempre yung budget, additional budget to, additional cost to. So, ang iba, shortcut na lang. So, ang interpretation natin dito, ang ibig sabihin, ang hindi paggamit ng tamang bonding agent tulad ng latex or epoxy
ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakahiwalay ng plaster sa base concrete. Ang bonding agent ay tumutulong upang magpadikit ng maayos ang luma at ang bagong simento. Yung halimbawa plastering na yung wall, halimbawa CSB or cement, purely cement, buhos. So tuyo na siya, din apply natin ng bagong plastering. So yun ang ibig sabihin. Pero sabi ko kanina, hindi na siya masyadong ini-implement since hollow blocks naman yung pinasteran, yung iba medyo rough naman na siya. Ang ginagawa, ang problema, hindi sinusunod yung correct methodology. Agad ina-applyan or pinaplasteran. Pangalawa, incorrect plaster mix and application. Mali yung pag-a-apply at saka mixture. Minsan matabang, ganun. So, banggitin na lang natin yung sinasabi ng ECI 524R section 7.2. Delamination between coats or from the base substrate often results from rapid drying, improper bonding or inadequate surface preparation. Actually, yun ang sinasabi din sa una, inadequate surface preparation. So, nagkakaroon siya ng rapid drying, kumbaga na premature yung drying niya. Kaya nagkakaroon ng dehydration yung plaster. Pag agad natutuyo, hindi siya dumidikit. Bali, improper bonding siya or from rapid drying, agad natutuyo yung plaster, lalo't hindi binabasa muna yung CHB bago plasteran. Yun ang in-interpret lang natin yung sinasabi ng code, itong mga code na nasa ECI, kasi itong mga codes na to, ito dapat ang sinusunod. Kumbaga, ito ang guide natin, pinaka-bible natin to sa construct. Kasi ito mga experimented to at saka maraming mga testing na ginawa dito para mailagay sa code. So, ang isa pa sa code na sinasabi sa ASTM 6926 section 7, under sanded mixes may result in shrinkage, cracking, and debond from the base coat or substrate. Kumbaga, sobrang dami yung meaning hindi siya tamang mixing ratio. Yun ang ibig sabihin. Tapos yung pang-apat, improper curing practices. Yan ang isa ring dahilan kung bakit natutuklap or nagdi-delaminate yung plaster. Ang binanggit sa ECI 524R section 6.3, curing must be provided to prevent rapid drying, which can cause surface cracking and poor adhesion between coats. Yun ang sinasabi sa mga code. Binabanggit lang natin yung mga code na sinasabi niya. Sa ESTM naman 6926 section 10, plaster shall be kept moist for at least 48 hours or to allow proper hydration. Ang maagang pagpapatuyo ng plaster, lalo na sa mga mainit or mahangin na panahon, ay nagpapabilis ng evaporation ng tubig na kailangan sa hydration process. Ito ay nagre-resulta sa cracking at pagbitak at nauwi sa pagkabakbak. Actually, totoo naman, nagkakaroon siya ng premature drying or premature seating ng konkreto. Talaga, pagka na-dehydrate yan, brittle na talaga mangyayari sa concrete. Kaya kinukure yun para ma-maintain yung moisture. Kusa lang siya matuyo ng hindi mabilis para habang nagsisiting ang konkreto, ma-reach na yung design requirement. Same as the plastering. Panglima, environmental and substrate factors. Yung binabanggit sa ECI 530.1 at saka ESCE 6, TMS 602, Article 3.4b and 16. Masonry surfaces to receive bond plaster finishes shall be free of efflorescence, dust, rapid drying, causes of cracking, and bond loss. Ang ibig sabihin nito ay ang plastering na sobrang tuyong masonry units o sa ilalim na mataas na temperatura maaaring magresulta sa mabilis na pagtuyo at pagkawala ng bonding. So, ang isa-summarize natin, summary of standard base causes, kung anong dahilan yung mga binanggit natin. Sa-summarize natin, standard base causes niya. So, ang cause niya, poor surface preparation. Kaya, ang impact noon is weak adhesion, nababakbak siya. So, ito naman, no or wrong bonding agent or delamination. Kumbaga ito, yung tinutukoy nito, kung sakaling makinis, plasteran mo, kaya kailangan kang maglagay ng bonding agent. Pero kung hindi ka maglagay, ginagawa dito sa atin practically, tinitik-tik. Pwede naman siya i-chip, pero meron siyang corresponding lalim. Hindi yung chip ka ng chip lang na lumalagpas. Ang inaalaw ng code yata, kung di ako nagkakamali, mga 5mm lang ang lalim. Pag lumagpas doon, kumbaga hindi na siya recommended ng code. Kaya tinitik-tik yung iba. Pero ang pagtitik-tik, nakikita ko malalim. Hindi recommended ng code. Tapos, yung pangatlo, wrong mix ratio. Yung mga binanggit natin, sinasummarize lang natin. Ito yung mga references na kinuhanan, cracking detachment or cracking and detachment. So, insufficient curing. Yun ang binanggit natin kanina na
rapid drying, ibig sabihin, kaya nababakbak yung impact niya. Environmental factors, yun ang surface instability. Ito yung mga references niya dito. So, ang conclusion at recommendation, ang pagkabakbak ng plaster ay kadalasan resulta ng kombinasyon ng mga technical na pagkukulang gaya ng hindi tamang surface preparation, maling plaster mix, kakulangan ng bonding agent at hindi maayos na curing. Upang maiwasan ito, nararapat naman natin sundin ang mga sumusunod na hakbang. Actually, dito, yung sa sinasabi ay minsan hindi na talaga na-implement, particular yung mga mason. Hindi nila na-implement ng maayos dahil nga sa kadahilanan na ang kontrata or pakyaw minamadali, kahit di na prepare ng maayos, makakapag-plaster lang para magkaroon ng accomplishment. Pangalawa, dahil sa budget din. Kumbaga yung budget tinitipid. Kung gagamit ka ng ganyan, talagang epektibo yan. Tapos yung mga maling mix ratio, isa yan sa lalo na pagka instead na gumamit ng 1:3, 1:4, mas matabang yung halo ang ginagawa nila. Pero which is wrong. Dapat kung anong nakalagay sa specification, dapat sundin natin. Pag-uusapan naman natin ngayon yung solution or correct methodology para maiwasan ang mga senaryo gaya ng nasa video. Kailangan natin susundin lang yung tamang procedure or tamang process or methodology para maiwasan ang mga ganong senaryo na napapanood natin gaya sa video, para magkaroon ng trabaho natin ng quality at magandang output to avoid any problem in the future or to avoid any losses of our resources. So ang una, kailangan lang natin priority yung surface preparation. Kailangan lang tama. Una, kailangan linisin ang exposed surface and kailangan yung area na yon ay free from dust, oil, and lightans. Pangalawa, kung sakali ang plaplasteran mo ay structural elements gaya ng column, shear wall at beams, under slab, kailangan mo i-chipping or i-roughin ang surface area. Pero ang pag-rough mo dyan or texture ng surface ay kailangan susundin mo ang inirekomenda ng mga komentary ng code na hindi lalagpas ng 6 mm ang lalim para hindi siya makompromise yung strength ng element ng structure. Pangatlo, moisten substrate before plastering. Saturated surface dry substrate condition, yun ang tawag doon Yung kailangan mo lang babasain mo yung surface area na gagawin mo. Kailangan mo ang SSD na tinatawag para bago ka magplaster. Kasi bakit daw mahalaga ang SSD? Saturated surface dry substrate condition. Bakit daw mahalaga? Kasi pinipigilan ang mabilis na pagsipsip ng tubig. Kasi kapag masyadong tuyo ang pinapatungan gaya ng pader or hollow blocks or konkreto, mabilis nitong sinisipsip ang tubig mula sa halo ng plaster. Dahil dito, maaaring humina ang kapit ng plaster, magbitak at bumaba ang kalidad ng pagkakabit. Kailangan talaga importante na babasain kasi tinitiyak ang mabuting pagkadikit nito. Ang isang ibabaw na nasa saturated surface dry or SSD na condition ay may tamang dami ng kahalumigmigan upang dumikit ng maayos ang plaster. Hindi mainam kung masyadong tuyo o basa ang ibabaw. Ang SSD condition ay tumutulong sa tamang curing, pagligtas ng halo at nakakabawas ito ng posibilidad na pagkakaroon ng bitak dahil sa pag-urong ng plaster. Nag-shrink siya kaya umaangat yung plastering. Kaya napaka-importante itong binabasa. Malamang itong nasa video, tingin ko hindi binasa kasi maraming alikabok at hindi na rin nilinis. Yan ang cause ng pagkasira ng plastering o pagkapak. Pang-apat, pag-a-apply ng slurry or bonding agent. Inire-recommend ng code na pag-a-apply ng bonding agent base sa ASTM C1059. Inire-recommend niya yung type 2 bonding agent. Pang-lima, dahil din sa mixture or mix design, instead na using 1:3 or 1:4 na cement and sand, mukhang hindi sinusunod yung specification at kailangan ang gagamitin na panghalo na tubig ay ang potable water only. Yun ang nire-recommend din ng code at also ginagawa din yan sa practice, sa actual practice ng construction. Regarding doon naman sa makapal na plaster, kung sakaling makapal ang plastering mo, malaki ang hahabulin mo sa pader, kailangan hindi mo bibiglain yung pagplaster kasi talagang hindi kakapit yan. Habang kasi nagsisiting ang konkreto, bumababa, nalalaglag yung plaster kaya nangyayari kumakapak.
Yan ang tinatawag na kailangan lang mag-apply o 2 beses kung sakaling makapal ang paplasteran mo or lalagpas ng 20 mm na nire-recommend ng ASTM C9926. Yun ang tinatawag na rebukada. Kailangan mo munang rebukadahan ang wall, structural element gaya ng beam, column o shear wall. Rebukadahan mo muna bago mo patungan ulit. Kailangan matuyo siya ng konti para sa second layer ng plastering. Yun ang tinatawag na pag-finish na. Kaya recommended talaga or ginagamit din yan, ginagawa yan sa site, sa actual practice yung rebukada. It is commonly used or commonly ginagawa. Very common gawin ng mga masonat. So kailangan lang din natin actually i-maintain yung curing niya. Actually dapat nga pagkatapos ng plastering at matigas-tigas na kailangan talaga sprayan ng tubig yan kung tutusin. Kasi nadidehydrate siya lalo na kung ang panahon ay mainit. Kung ang pinagplaplasteran mo ay expose ka sa mainit na lugar. Kaya dapat nga ang ginagawa niyan, iniiwasan ang pagplastering sa ilalim ng extreme weather condition, maliban lamang kung meron kang proteksyon. Kaya i-require yan or nire-recommend na basain. Pero actually hindi na natin ginagawa yan sa actual practice. Minsan pag-plaster natin, lalo sa exterior plastering, hindi naman natin ginagawang diligan pa eh. Kaya nagkakaroon tayo ng kapak o mga hairline cracks. Kasi nagsishrink ang konkreto pagka premature drying. Yan ang cause nun. Kaya dapat susundin natin yung tamang methodology para maiwasan natin ang losses, maiwasan natin ang back job. Thank you po. Sana po nakatulong yung video na to. Kindly share and follow para matulungan nyo ako magkaroon ng marami pang video na tulad nito. Actually this is just applicable sa mga beginners, gaya ng mga bagong graduate na architects, civil engineers, and mga professional na gusto matuto ng construction, kasamang mga foreman, laborer, and skilled workers. Thank you and God bless.